If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Hinamon po siya ng mayor namin dito sa aming lugar sa Davao City na si Baste Duterte. Pabubudol lamang at dapat matigil na ang pananakot pagka anong tawahan na. Aloy kayong po na ba niya? Isog kayo, ingunanay bitaw, pero sige daw. Huwag kang mag-utos ng mga tao mo dyan sa Congress kung totoong matapang ka. Speaker Martin Romualdez. That will be your courtesy to her because he is the second highest elected official of this country. Don't be stupid. Ano? Papalag ka ba sa hamon ni Mayor Baste? Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Eto na po mga Lodi, humarap na po sa Congress si VP Sara Duterte para po pag-usapan ang ginawa po nilang pagbababa ng kanilang budget ng OBP. Eto na mga Lodi, para po kay Speaker Romualdez, meron po siyang mensahe sa inyo. At sana naman marinig nyo. Huwag po tayong bibingi-bingihan o kunyari hindi naririnig dahil tinatamaan. So eto muna mga Lodi, umpisa na po natin kung ano pong sinabi pong opening remarks ni VP Sara Duterte bago po nila simulan itong hearing po nila dyan sa Kongreso. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, warakmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, non-feasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. Tama. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Grabe no, pamumulitika po talaga ito mga idol. Dahil ngayon lang po ito nila ginawa sa isang OBP budget mga Lodi. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. Na, Martin! Ikaw pala ang nakikinabang ng budget ng OBP. Tandaan nyo yun, 5 billion lang po ang pinapapasa ni VP Sara Duterte para po sa Office of the Vice President, pero ginawa po nila itong 15 billion. At ang nakinabang po daw nito, di umano, eto po si Romualdez. I am not asking
for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Yun. Ito pala talaga ang plano nilang gawin sa ating vice presidente. Gigil na po sila dyan eh. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Tama. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, iligal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. Yan, yung infrastruktura mga idol. Wala na kaming nararamdaman ngayon. Simula po ng pag-upo nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Asa na yung pangako na itutuloy yung build project? Party project lang yata yung gusto ninyong gawin dito sa bansang ito. So, you may try to destroy me, Ito na. you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Tama naman. Ba't nyo ba kasi pinagbibigyan magka-question ng mga ganyan ng mga wala naman po talagang kabuluhan patungkol po dito sa pinapapasa nilang budget para po dyan sa 2025 OBP budget? Kagaya nung tanong ni Franz Castro na alam naman natin na convicted yan eh. Ba't nandiyan niya nagtatanong? Wala po sa lugar yung pagtatanong about po sa confidential fund na hindi naman kasama doon sa pinapapasa nila. Klaro ba mga idol? Oo, klaro. Klaro talaga na pamumulitika ang ginagawa nitong mga to. So eto mga Lodi, dahil dito sa labis na pong pagmamataas nito ni Romualdez o ni Speaker Romualdez, hinamon po siya ng mayor namin dito sa aming lugar sa Davao City na si Baste Duterte. Pakinggan nyo po. Ipod ninyo ipakita kung unsa ginabuhat ninyo sa kwarta diya sa inyong mga kaugaling opisina o ginaunsa ninyo paglihok sa kwarta diya sa Congress. Bisaya to mga Lodi, tatagalugin ko lang. Dapat na po, kayo din mga nandyan sa Kongreso, ipakita nyo kung paano gumagalaw ang pera dyan. Ba't nyo hindi pinapakita sa taong bayan? Muana lang din ka interview. Ay, ito na naman ay pambubudol. Muana ka buwang gapo. Pambubudol lamang at dapat matigil na ang pananakot pagka anong tawhana. Paloy kayong na ba niya? Isog kayo, ingunan bitaw, pero sige daw. Kamu ka pag storya sa ko igsuon. Pag atbangay mong duha, unsay ikaingon nimo? Ano na to? Pag atbangay mo sa ko igsuon be. Pag atbangay mo sa Vice President. And then you discuss this matter. Ikaw man ng appropriations live in Congress, kamong duha. Ay palaban og 47 ka congressman para mutubag para nimo. Kung na problema, then you talk directly to the Vice President. Oh, di ba? Hinahamon ka ni Mayor Baste na harapin mo daw po mismo si VP Sara Duterte. I-live daw po ninyo dyan sa Congress kung anong gusto mong talakayin. Huwag kang mag-utos ng mga tao mo dyan sa Congress kung totoong matapang ka. Speaker Martin Romualdez, ikaw mismo ang humarap kay VP Sara Duterte. Huwag kang magtatago sa utusan mo dyan sa Congress. That will be your courtesy to her because he is the second highest elected official of this country. Don't be stupid. Papalag ka ba sa hamon ni Mayor Baste, Speaker Romualdez? Kaya mo kayang harapin si VP Sara Duterte na kayong dalawa lang at ilalive daw ito. Talakayin nyo kung anong problema. Dahil nga mga Lodi, halatadong halatado naman
na hindi to uubra si Speaker Romualdez kay VP Sara Duterte ng one-on-one. Harapan yan sa loob ng Kongreso. Oh, di ba? So ayan, narinig nyo na ang sinabi ni VP Sara Duterte at yung hamon po ni Mayor Basti Duterte para po dito kay Speaker Romualdez. Kakasakaya siya dito mga idol. Abangan po natin yan. Hanggang dito lang po muna. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace bomb, Duterte pa rin.